eto naman tayo sa posibleng solusyon. Meron pa ba sa matinding traffic sa EDSA at update sa compliance sa mga bus sa PUV Modernization Program? Ating tatalakayin kasama si Jason Salvador, Corporate Affairs and Government Relations, Head ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sir Jason, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ma'am Nina, Atty. Danny. Magandang tanghali po. At magandang tanghali po sa lahat na nanonood ng magandang Bagong Pilipinas. Yes. Dahil po nga sa matinding traffic na posibleng haharapin ng mga motorista at commuter dahil sa holiday season na nga, bare months, ano po ang inyong mga solusyon hinggil dito bilang ang PTX, ang may PITX, ang may integrated system sa ating mga bus na lumalabas at pumapasok po sa EDSA? Alam mo, Ma'am Nina, isang malaking bagay para maibsan natin yung trapiko, no? Lalong-lalo na dito sa Metro Manila during the holiday season. Kasi alam naman natin, magdadagsaan talaga yan, mamimili, mamamasyal. Isang magandang paraan para maiwasan na ito ay gumamit tayo ng public transportation. Kung i-imaginein mo, Ma'am, no? Kung gagamit tayo ng public transportation, napakalaking bilang ng mga masasakyan ang maaalis natin sa lansangan. Kaya naman tayo sa PITX, no, pinagbubuti natin yung pagsisilbi upang maging seamless yung paglalakbay ng ating mga kababayan at maisip nilang mas mabuti mag-take ng public transportation instead of taking their own private cars. Sir, posible pa po bang magkaroon ng rerouting scheme, no? O ng iba pang programa upang maibsan ang traffic na dulot ng mga bus sa EDSA without compromising naman po yung mga biyahe ng ating mga pasahero? Well, kasama yan sa pag-aaral ng pamahalaan, yung PITX is one of the possible solutions. Kasi ang PITX, tinatag yan to at least help talaga alleviate the traffic sa Metro Manila. The idea is, yung mga provincial buses natin, hindi na sila makikihalubilo pa sa EDSA at makikisiksik yan. Bagkus, hihinto sa PITX or sa ibang ITX at then, i-connect yung mga pasahero sa iba't ibang mga public vehicles na magsisilbi naman sa patungo sa kanilang patutunguhan. Kaya naman, ito, pag na-replicate pa yung PITX, meaning one in the north, one in the east, talaga naman makakatulong sa pag-ibsan ng trapiko. O sana nga po matagal na nating umaasa sa ganyan, matagal na nating hinihingi. At tama po kayo, it's good to encourage ang ating mga kababayan to use these public vehicles. Ang kaso po kasi yung iba, hindi kasi kasing ganda nung mga pag nasa ibang bansa ka, bakit nagko-commute ka naman, di ba? Bakit sa Pilipinas po? Kasi paano ba natin ma-encourage ang ating mga commuters to have a pleasant experience? Well, one, we have to modernize. Yan yung isa sa visions natin sa PITX to give the Filipino commuter a first world experience. So it begins with the terminal. Di ba? Dati nasanay tayo na medyo hindi kagandahan. Ngayon, we provided them with a land port na parang at par with other jurisdictions. And then, of course, kailangan enhance mo yung efficiency ng public transport. Kailangan on time, kailangan kahit yung availability, maaasahan, para talaga i-patronize ng ating mga kababayan. Ngayon nga, nakikita natin unti-unti nagsishift. Kasi sa PITX, meron kami dyan tinatawag na park and ride. So, yung ibang mga commuters natin, pumaparada lang sa PITX and then, hindi nila gagamitin sa sakyan nila, magbubus na lang sila o mag-iibang public transport para at least, one, nakatipid sila sa gasolina. Two, hindi sila na-stress sa traffic. And three, nakabawa sila sa bilang ng mga motorista sa lansangan. Ay, maganda yan, Sa halos 5 taong operasyon po ninyo, bukod sa mga nabanggit ninyo, paano po nakatulong ang PITX para ma-decongest ang traffic sa EDSA based on your assessment? Well, unang-una nga, yung mga provincial buses, hindi na siya sumasabay pa sa EDSA. Humihinto na lang siya sa peripheral ng Metro Manila. Pangalawa, yun nga, nagkaroon na ng paradigm shift yung thinking ng ating mga motorista. Lalong-lalo na ngayon, napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya iba, imbes na gamitin lang, galing silang Cavite, Laguna, magko-commute papuntang BGC, Manila, Makati para pumasok. Pumaparada lang sila sa PITX, nagbubus sila, nagji-jeep sila para at least, di ba, nakatipid sila, nakatulong pa sila sa pag-ibsan ng traffic sa Metro Manila. Ito po, Sir, sa kabila po nung successful operation ng PITX, bakit po marami pa rin yung mga provincial buses na nakikita natin sa EDSA? Ano po kayong pangunahing dahilan nito? Well, alam mo, kasi decades-long practice to, attorney. I mean, it doesn't get solved overnight. Through the years, paradigm shift kasi ito, bata pa tayo, sanay na yan. In fact, yung mga commuters kasi, nasanay din na gusto nila, pagpara nila, nandun na sila sa destinasyon nila. Di ba? Ibig sabihin yung parang point to point talaga. Pero ito nga, unti-unti, nagkakaroon na ng shift yung thinking. Nakikita nila na, pwede naman pala na magkaroon ng isang interchange kung saan available lahat ng public transport at mako-connect tayo sa iba't ibang destinasyon.
Okay. May tanong po tayo mula sa ating kasamahan sa media na si Karen Villanda ng PTV. Paano natitiyak ng PITX ang seguridad ng mga pasahero pagsakay nila ng bus? May way po ba para ma-monitor ito? Especially after this incident, yung pamamaril po Naku. sa isang bus. Napakagandang katanungan, Ma'am Karen. Ayan, kasi sa PITX, safety is really our number one priority. Kaya tayo, pagpasok pa lang nila ng establishmento ng PITX, sinusuri na nating mabuti ito. No? Sa gates pa lang, meron na tayo dyan mga metal detectors, and then may mga security guards tayo para tignan isa-isa yung mga bagahe. No? Meron din tayong mga bomb sniffing dogs para tignan kung meron pa ibang substance na pwedeng mapalusod dyan. At of course, nandyan yung ating mga enforcement agencies tulad ng PNP, IAC, LTO, LTFRB para tulungan tayo dito. Kasi alam natin na security ng mga pasahero natin ang pinakamahalaga. Sir, Yes. Sir, hingi lang po kami ng update sa compliance ng mga public utility vehicles na bumabiyahe sa PITX. Sa POV Modernization Program ng pamahalaan, nakapag-consolidate na po ba ang karamihan sa mga operators nito? Well, karamihan nakapag-consolidate na sila. No? I'm not saying na nag-modernize na lahat ng ating mga jeepneys sa PITX. Marami na tayo dyang mga modern jeepneys. Pero meron pa rin tayo ng mga traditional jeepneys. Ang kagandahan lang, itong mga traditional jeepneys na bumabiyahe pa rin sa PITX, nag-form na sila ng kooperatiba at organisasyon upang patungo na sila doon sa PUB Modernization Program ng ating pamahalaan. Ayan, sana nga po dahil maganda naman talaga ang intensyon nitong modernization program at sana ay maayos na po. Meron pang strike sa Lunes, hindi ba? So, sir, going back to security, medyo nakakabahala po talaga itong nangyari sa Victory Liner, di ba? Na bus. Ano po ang suggestion ninyo pag ganito? Ano yung mga pwede nating gawin after this experience para ma-secure ang ating mga pasahero? Alam mo, Ma'am Nina, nakakalungkot talaga yan, yung karumal-dumal na krimen na nangyari. No? Pero we could have prevented this somehow, sa iba't ibang pamamaraan. Una, ideally, mas maganda sana kung magsasakay tayo ng mga pasahero sa mga official terminal katulad ng PITX. Kasi sa isang terminal, at least nasusuri yung mga pasahero, na-check mabuti yung mga bagahe, and then may passenger manifest tayo. No? So ideally, talaga point-to-point sana yung mga biyahe. Pero of course, naintindihan naman natin na hindi yun naman dito posible sa lahat ng ruta. No? Yung iba dyan, magkakaroon pa rin ng mga pick and drop na tinatawag na magsasakay o magbababa ng pasahero sa lansangan. Sana sa ganito, dahil hindi mo kilala kung sino yung sasakay, sana magkaroon ng added security features yung ating mga pampubliko sasakyan. Kung maaari, meron sana silang mga metal detectors at the very least, bago sumakay yung pasahero para at least ma-detect nila kung may dala ba itong metal substance na maaring maging gamitin na makapanakit o weapon sa ibang mga pasahero. Okay, so that's one metal detector, no? Baka naman magreklamo ng iba, naku, dagdag gastos na naman yan. Well, hindi naman siguro ganun kalaki ito. It's sabi nga nila, prevention is better than cure. Buti na mag-invest ka dito kaysa magkaroon pa ng ganitong insidente. At worst, maraming madamay, pati yung mga empleyado nila masaktan, di ba? So siguro maliit na bagay ito para siguraduhin not only yung comfort ng ating mga pasahero, yung peace of mind, kundi yung security talaga nila habang bumabiyahe. Nakatulong rin, syempre na may CCTV, Yes. yung ating bus, no? Plus kung may metal detector, ay maaari siyang maging deterrent. Magdadalawang isip na yung gagawa ng krimen dahil madidetect yung kung may dala siyang baril or sabi nyo iba pang weapon like kutsilyo, no? Exactly. Okay. So, yung sabi niyong point-to-point, hindi nga po natin maiiwasan. Paano kaya pa natin ma-secure yung mga bigla mo na lang, parang hitchhiker ba? Yung mga dinadaanan. Well, later on, with the use of technology, Yes. pwede naman siguro yan. Kasi everybody now, mayroon ng smartphone, may cellphone. So siguro, baka pwedeng a step further gawin natin. Kung magpasakay man kayo, may prior booking na yan. Di ba? Mag-engage Yes. muna sila na alam nila at least kung sino yung sasakay. Pero then again, kilala mo ngayon sino yung sasakay, pero alam mo ba kung ano yung dala niya. So it's better na i-check mo rin siya bago siya sumakay. Oo, kasi sa mga ganitong bagay, halata namang planado yung balak nilang gawin. Ito ay meron talagang impormasyon. Anong oras sasakay, anong bus, saan bababa, hindi po ba? So maganda talaga na merong prior booking rin, parang sa eroplano, di ba? Tama, no? Kasi at least may pagkakilanlan agad kung sino yung pasahero. So siguro ito, magdadalawang isip yung gagawa ng masamatika. Alam nila yung identity ko, so I'd rather not do it there. Oo. Diba? And then, kung machi-check yung kanilang
bit-bit, siyempre magdadalawang isip siya lalo, baka mahuli ako doon sa ganun, no? So, maraming pamamaraan, no? At the same time, siguro information dissemination din, no? Yung awareness ng ating mga pasahero. Kasi, aminado tayo, hindi naman lahat yan pwede ma-check, no? So, it would also help kung aware yung mga passengers natin, maging mapagmatsyag yung ating mga pasahero sa kanilang kapaligiran, no? Kasi it would be better kung may nakita kang alanganin, sa tingin mo kaduda-duda or wala sa regular, it would be best i-advise mo yung konduktor o yung super para ma-actionan. Pwede naman siya tumabi sandali, ilapit sa nearby police station or mga ibang bagay para at least maging ma-prevent yung possible ng bad na mangyayari. Yun nga, no? Medyo talagang mapapaisip na tayo ngayon sa mga maaari nating pwedeng gawin sa mga ganitong sitwasyon, no? Pwede ba yun? Bawal ng cap or baseball hat? Baka pwedeng... Well, Or bawal mag-shades, yung Kasi mga sa ganyan. bangko, di ba, pagpasok Oo. mo, bawal titignan ka, no? At saka sa airport, di ba, alisin mo yung shades mo. Para maano talaga yung identity mo, di ba? Pwede rin naman siguro yun, no? At least para mas clear, no? Para in case na may mangyari, mahahabol ka, mabilis ka ma-identify. But again, di ba, mas maganda na i-prevent mo na yung pwedeng mangyari. So, a little prevention is always better. Okay. Now, going back to the mga hinaing naman po ng ilan at sa ating mga operators. Ito kasi talagang nandyan na. Meron po ba kayong impormasyon? Yung mga hinaing ng ilan sa mga operators ng bus, dyan po sa PUV Modernization Program. At marami pa rin po bang lumang units ngayon ang bumabiyahe dyan sa PITX? Well, yung nagiging challenge naman dito sa mga traditional jeepneys natin talaga is yung paano mag-modernize, no? Kasi it would entail a little bit of capital, di ba? So, pero nandiyan naman ang gobyerno nakahandang umagapay sa kanila para tulungan sila in the process, di ba? So, siyempre hindi naman yan overnight, unti-unting darating tayo diyan. Marami pa rin, no? Traditional jeepney na tinatawag natin sa yung mga nakikita natin ng mga bata pa tayo. Meron pa rin naman. Ang mahalaga lang dito na check yung kanilang roadworthiness, no? Kaya naman ang LTO para yung ikot diyan sa PITX to ensure na yung mga pampublikong sasakyan na bumabiyahe dyan is roadworthy. So ito pahabol na tanong po, no, mula kay Tuesday New ng DZBB, may park and ride daw po, pero mahal daw po ang parking fee. Pwede daw po bang babaan ito? Nako, Ma'am nga, Tuesday, sir, Christmas na. Napakababa ng park and ride sa amin. I think it's the lowest in Metro Manila. Ang Magkano whole day ba? namin is 60 pesos only. You cannot find that anywhere in else. fairness. 60 pesos. Nung una, nagsimula tayo, if I may kwento lang sandali, Okay. no? Nagsimula kami park and ride kasi malapit lang kami sa airport. Di ba? Tapos may mga bus kami umiikot ng airport. Pero later, na-realize nga, teka lang, pati yung motorista, encourage na natin. Diba? So, 60 pesos lang, the whole day na yun, at kung gusto mo mag-overnight, 150 pesos lang. So, very affordable, very cheap. Talagang, by design, binabaan namin to. Talaga para ma-encourage natin yung mga kababayan natin na medyo ipahinga mo muna yung private motor vehicle. 60 pesos is, not so bad naman. Kasi sa iba, ma'am, 30 pesos plus every hour for the first 3 tumataas, hours. Tapos, yes. di ba, every hour, may karagdagan 5, 10 pesos. Sa amin, 60 pesos, the whole day na yun. Although may overnight, 150. Iba naman yung overnight, di ba? kasi Pero mura pa rin overnight yun. Mura pa rin yun. Kasi in others, at least 300 yun, yung overnight. Sa So, mall. affordable pa rin siya, di ba? Nako, baka mag-park na dyan kahit sino, kahit di sila sasakay ng bus. Oo, pwedeng-pwede. May space? May space. Napakalaki po ng parking area namin. No? We could easily accommodate around 500 cars. No? In fact, pag may mga sakuna nga, nagbibigay pa kami ng free parking. Kunyari, pag nagtaal asphalt, may bagyo, yung mga nearby communities namin, encourage namin, dito muna kayo sa PITX mag-park. At least safe dito, naka-CCTV, hindi uulanin, hindi babagyuhin. Protektado yung hard-earned investment ng mga kotse nyo. Sir, mga ilang parking slots yun? Well, more than 500. Dami. Kaya covered to, Covered to, May attorney. covered. Covered parking with CCTVs, roaming security guards. So, kampante sila na hindi masasayang yung pinaghirapan nila sa sasakyan. Oh, that's good to know. Okay, bilang panghuli na lang po, mensahe nyo sa ating mga kababayan, brace for the Carmageddon? Well, eto na tayo, no? Alam niyo naman, Christmas starts September Yes. sa Pilipinas. Eto na nga, palapit na po tayo. So, as much as we can, alam natin gusto niyo lumuwas ng Metro Manila, mamasyal and all that, no? Kung gusto niyo ng konting iwas sa sakit ng ulo, sa sakit sa budget, mag-public transportation po tayo. Nandiyan yung EDSA Carousel, hahatid po kayo magmula Parañaque hanggang Caloocan, anywhere near. Pagbaba niyo po ron, meron naman po kayong masasakyan. So, it would be better para sa lahat, para sa environment, at para sa peace of mind nyo kung magpa-public transport po tayo.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jason Salvador, Corporate Affairs and Government Relations Head ng Parañaque Integrated Terminal Exchange.